his teammates kasi naaalagaan naman siya ng maayos. But you also have to commend him for his positioning. Yeah. Like, kahit anong alaga ng teammates mo, pag pangit talaga yung pwesto mo, mayayari at mayayari ka talaga. But at this point in time, we're gonna be seeing Fnatic Onyx Philippines can keep up the momentum na ginawa nila noong unang laban ng seryeng ito as they will continue in game number 2. Magpapalitan naman sila ng sides ngayon. Now the difference is the Matilda ang tatanggalin naman na yun ng Falcon Esports. Re-respetuhin nila itong si Brusco, but it's still the classic red side bans galing sa FNOC. Yep, Zushin nga yung naisip ko din, Zushin. Kasi nauna tinanggal ng Falcon yung Louis, may tendency talaga na kunin nila yung Jusin and the Bruno. So for Fnatic Onyx Philippines, I think that's also a possibility they could look into pagpasok dito sa ating first phase ng picking, considering na first pick din yung Falcon Esports. But then for Fnatic Onyx Philippines kasi I would say na medyo nasa kanila din yung baraha kasi mas madaming possible counter picks doon sa possible first pick na strong na gagawin ng Falcon. Now, if you're Fnatic Onyx Philippines here, would you ban out the Bruno? That's my question. Or would you give the Bruno away to Falcon Esports? Bruno. So yung Hylos, tinanggal na nila sa ngayon. You have the Hilda, you have the Suyu available. Tama ka. Napakaraming pocket picks na available dito pa. Or not even pocket picks, right? There's power picks. That's the Suyu and the Hilda na ginagamit din ni King Kong and ni Kirk respectively. Pero yung Bruno, ito talaga yung top 1 na hindi mo talaga pwedeng ibigay sa kabilang team once you get the first pick. I think nakita natin kanina, more than 95% yung contention rate ng Bruno. Ibig sabihin lagi siyang lumalabas. Cho and Joy ang pagiging response. Again, dahil nga nandun tayo sa conversation na hindi mo alam kung kanino mapupunta na naman yung Cho. Kay Kirk ba o kay Brusco. So, sobrang daming possibilities na naman. Okay, I thought that given na mayroon ng Suyu na available, hindi yun yung pinili ng Fnatic Onyx Philippines. What do you think is the decision behind this Troy pick? I think dahil meron silang jungle na magical damage, pwede ulit nilang ulitin yung ginawa nila kanina kay Kelra. And if ever man, mas mabilis magkaroon ng capability yung Joy na makapatay kapag nagkaroon na siya ng electrifying beats and hindi siya sobrang skill shot na makakonsider. So I think that's a possibility they were considering also. So yun, Farsa din yung pangka-cap off nila doon. Yeah, here it goes again. I feel like Fnatic Onyx Philippines this time has an abundance of magic damage because you already have the Joy on your side na magmamando doon sa jungle position. But then, if you're looking at Falcon Esports here, very predicted na kung saan mapupunta yung mga roles ng kanilang mga heroes. Meanwhile, that show is still a mystery. Because again, Brusco can use it in the roam. May Khalid pa naman na available, so they could also go that route unless Falcon Esports bans it para sa kanilang kupunan. But as we speak, it's gonna be the Fredrin na tatanggalin naman ng Fnatic Onyx Philippines. They're trying to give an easier time para dito kay King Kong na makapag-ikot lamang sa iba't ibang parte ng mapa without having to worry about a really tanky jungler on the opposing side. And I think mahirap din tapatan. I think yun yung naging thought process behind going with that Fredrin pick kanina ng game number 1, no? Kasi hindi na ulit ito yung Joy na crowd control immune the entire duration of electrifying beats. Nagbago na si Joy. Siya na naging si ano nga name? Si Marie. Si tama. Hindi na siya si Joy. Pero yun nga, nandito na tayo sa punto na, again, for Fnatic Onyx Philippines, ayan, nagbaban out talaga sila ng junglers. And for Coach Neo Chow, I don't think though na ibaba nila yung Layla. Parang masyadong malayo yung possibility. If ever siguro, Moskov, Clint, To me. 1-1 ang tinanggal nila dito. So that leaves a lot of heroes still para kay Kelra. You have 1-1, you have Moskov. Ay, wala na pala yung 1-1. Yung Moskov, yung Harith, and then you probably have like other heroes as well na available pa para sa Fnatic Onyx Philippines. Meanwhile, Falcon Esports has that access to the Suyu. Yep. Suyu. And I think binibigay talaga siya ng Fnatic Onyx Philippines, weirdly enough. Titignan yata nila yung limit ng isang Suyu. And either way, even if may Suyu, may Cho naman sila. So hindi that much of a threat yung Suyu. Claude, napipilian ni the gold standard, Kelra. Alam mo, now that
FNOP has picked up the Claude, parang bumaba yung prioritization ng napakaraming mga players or gold laners with this Claude. It doesn't get picked up very often, right? Nandun kasi tayo sa point na, again, kagaya ng binanggit natin kanina, gusto mo ng mga gold laners na kayang pumalag at the very least ng damage early on. Claude doesn't have that much. Yung basic attack na meron siya, kailangan 3-4 items bago siya magkaroon ng ability. Ito na nga yung Suyu pick. So, hindi siya napaprioritize as much. Valentina is a great pick. Kasi 2 or 3 ultimate yung pwede niyang kopyahin or Vexana. If trip niyang pigilan, si King Kong as well as si yung Cho. Hindi ko kasi alam kung kay Brusco o kay Kirk Yeah, hindi pa tayo sigurado up until this point in time. But instead, they're gonna be the ones to use the Faramis. So, 2 sa 5 hero ng FNOP kanina ang kukunin ng Falcon Esports for themselves. That's the Faramis and the Bruno. Hinihintay natin ngayon kung ang Cho ba ay mapupunta sa EXP gaya ng ginawa kanina ng Sonics para makarating kay Kirk yun, or will this be a Brusco hero? At ang hinihintay natin ay dumating ang ilan sa mga ganap, and that is gonna be confirmed. It is most likely gonna be Brusco's hero yung Cho, because Edith is most likely gonna go into the hands of Kirk right away. Joy against Suyu. Game plan here for Coach Why Not. Fnatic Onyx Philippines is leading by a game kontra sa Falcon Esports. Can they make it 2-0? Casters, pasok. At malalaman na nga natin ang kasagutan dyan, Hans at Anty. Welcome nga pala sa casting desk. Game 2 na of Fnatic Onyx versus Falcon Esports. Kami ulit ang inyong caster. So nga pala si Umi. Kasama dito si Burrito. At handang-handa na po kaming ilabas ang laban na to at i-deliver sa inyo. Ito ang tapatan ng Falcons and Fnatic Onyx. Alam mo, excited ako dito. No? Kanina pa natin sinasabi yung Claude ni Kelra na mailalabas niya ngayon. Parang bibihira na nga lang yung gumagamit ng Claude dito sa M-Series. Dahil nga naman sa pag-angat ng... dahil sa Malefic Gun, sa pag-angat ng mga heroes like Bruno and Beatrix. Pero sabi ni Kelra, sige, kahit ano namang hero, kaya kong gamitin Oo, tsaka parang binigyan daw siya ng misyon ng Moonton. Oy, Kelra, ikaw daw ang pinakamainit na gold laner ngayon. Gamitin mo yung bagong skin ni Claude na M6 Claude. Pero mamaya makikita natin kung yun nga ba ang kanyang ginamit. Once again, this is game number 2 of this best of 5 series. 3 panalo ang kailangan ng Pilipinas para mag-advance sa upper bracket. Makakabawi nga ba ang Myanmar dito? Makakabawi nga ba ang Falcon Esports para dalin tayo ng 1-1? Isang adjustment na gusto kong nangyari dito, Burrito, would be the Edith in the XP lane. Lugi kasi yung Cho dyan sa Phobius, men Oo nga, pag-match up no, sa laning. And tama ka doon sa sinabi mo dahil nga ang lakas mangharas ng isang Phobius. And yung edit naman kasi kapag nakaka-receive na yung damage, mas okay sa kanya, no? Oo, tsaka bukod pa dyan ay siguro levels 1 and level 2 ay hindi mo kailangan masyadong mailang sa isang Phobius kasi kaya mo siyang sabayan. And tandaan natin, no, nung time na sobrang daming mga edit users, isa si Kirk sa mga tumatak talaga na alam natin kayang bumuhat gamit yung edit na to. Yun nga, no? At saka parang siguro naisip ko rin lang dito para sa Falcon Esports, no? Anong reason bakit kumuha sila dito ng isang Faramis? Pero ito yung Flicker and Earthshotter. Buhay pa rin naman dito si King of First Blood. Nakuha na kagad ni Super Friends. Andito pa si Brusco at nanggugulo. Tingnan mo na ako gaano kailap. Iniwasan yung stun mula kay Kid X. Oo, hindi lang yun. Mukhang makakasulit pa ng sapak dito kay PX7. Yung Faramis hindi na makakamulto. That's gonna be the first blood going to the hands of Fnatic Onyx Philippines. Actually, pangalawang kill na pala ang nakuha nila doon. Unsokit naman nun. And ito yung maganda di ba? Yung passive kasi ng isang Cho, sabihin natin na kapag naglalakad siya, yung only pass na passive, masakit yun Parang may multiplier sa normal hit yun. Tapos may slow pa. At hindi lang multiplier, man. May additional armor penetration kang nakukuha mula sa passive hits na yun. At dito na lang po tayo makakakita ng Claude na lamang sa Bruno. Diba? Ladies and gentlemen, pinapamalas na naman ng gold standard na lahat kaya niyang gawin. Lahat kaya niyang gamitin. Pero nakuha na rin ito si Kirk. Mula doon sa skirmish sa may turtle. Pero ang magiging trade ata dito ng Fnatic Onyx PH ay kunin na yung mga platings dun sa may top. At sa tingin ko, masulit yan, no?
the first turtle is good. Siyempre kapag ka nakuha mo lahat ng pagong ay medyo matabang XP rin yan, may shield ka pang makukuha. Pero mas importante kasi na mapabilis mo yung Claude na gold spike dito eh. Yung sinasabi kanina nila Antianara at pati na rin ni Hans na kailangan talaga 3 to 4 items bago sumakit ang isang Claude. And the fastest way to do that na hindi mo kailangan kumuha ng mga kills ay kumuha ng mga plato at mag-double lane. I want to quote Midnight once again about the Claude matchup. The moment na iwang ka ng isang Claude, ay yun na ang pagkatalo mo. Oo nga. Pag naiwan ka na yan sa lane, mauuna na yan sa lahat ng mga pwede niyang makuha. Well, kung iisipin mo, ito kasi yung pinakamabilis na hero na pwede mag double lane di ba? Majority naman ng time nakikita natin si Kelra kapag kahawak niya itong isang Claude, ay ganun talaga yung kanyang ginagawa. And for me kasi medyo mahirap pa rin para sa party ng Falcons Esports na kunin yung mga vital heroes dito. Hindi naka-purify itong si Super Prince, pero kasi may lipad-lipad din naman siya ngayon. Royal Mick, hinabot din si Kirk. King Kong ay umatras na nga rin. Flicker in the burn from Kirk. And atras muna ata magiging call dito ng Falcon Fnatic Onic PH. Usually, kapag nakita tayong edit na full stacks, Primal Rat, sipa dito. O yun na nga yung sipa at nagamit. Pati na rin yung, ultimate, yung Netherrealm mula dito kay PX7. Successfully ay makukuha rin dito ni King Kong yung kanyang purple buff. So medyo reset muna. Oo. At gusto kong balikan yung sinasabi kanina pero mukhang si King Kong ay naghahanap ng makikill. Ultimate is available. Electrifying beats na nakaw ni King Kong. Tapos nag-retry pa si Dax. No! Oh my gosh, grabe naman yun. Isipin mo yun parang after kumuha ni King Kong ng purple buff, parang hindi pa siya kontento eh. Parang may parang may kukuha pa dun sa kabila. At alam mo, sa mga pro kasi, tansyado nila yan. Hindi man yung oras, pero yung paglabas ng mga purple, alam nila kung kumukuha na. Tsaka kinukol din naman yung pag nakita yung jungle kapag may purple pa di ba? Tsaka ang lungkot nun, may natirang piso. At ito na nga ang Feathered Airstrike. Tatama dito sa Kidex, pero mukhang agaran din siyang babagsak si Brusco ang kapalit. 1-for-1 bago magsimula muli ang pago. Okay, tatlo naman na nakababante dito para sa Falcon Esports habang si King Kong available yung kanyang ultimate. Wala na siyang inabutan doon. Si Daxa ay nakakuha ng pagong. Nagamit na rin yung Netherrealm. And this time ay makakakuha din si King Kong ng isa. And Kirk as well. Ang bilis ng Fnatic Onic. Sulit na naman yung trade. Nakuha man ang pagong. 2 buhay naman na naging kapalit. Tatandaan natin na pupunta sa mga tamang kamay. Si Kelra mamaya pa yan sasakit. Normal yan guys na lamang si Benny ngayon. Pero hindi normal na kanina. Nakakabawi pa. Feathered Airstrike. Sinipa papunta doon si Kidex. Kaka-respond pa lang niya. Magbabak ulit. Ngayon ay namatay din itong si Dax. Men, kali-kaliwa yung mga bakbakan na nakikita natin, hindi nila alam kung paano niko-contain itong si King Kong. And at the same time, yung mga sipa din ni Brusco ay sobrang tumatama talaga doon sa mga tamang tao. And si Benny, nararamdaman na rin yung mga hits nung kanyang mga bola dito. So medyo re-respeto muna Fnatic Onic PH. Pero ito na naman, Kirk Brusco na naman. Ito yung Brusco Bros talaga na parang hirap, kinukontrolado na yung mapa Kumbaga parang sa basketball, ito yung sentro tsaka power forward na hindi ka makalapit. Kumbaga ikaw pa yung lalapitan tapos magmamakaawa sila na lumaban ka please. At ito na nga, Super Friends with a Feathered Airstrike once again. Pansin ko kahit anong gamitin nito ni Super Prince, pumapasok sa meta Iba talaga Actually, kung maalala natin nung Onic Philippines Days, yung kasama niya pa sila, Rapid Loot, mga Season 10, yan yung meta nun yung mga Farsa, yung mga Eve, di ba? So, parang sabi ni Super Prince dito, baka nakakalimutan nyo, kung nagpaparsa kayo, nagpaparsa din ako. Throwback din, Total, nandyan na. Trinobak din yung isa doon. Hindi na nakapag-implosion. And that is the third kill para kay King Kong. Nag-snowball na yung Joy Boss. Naku, delikado ata si Benny dito. Tuloy-tuloy ang Super Family. Nakadalawa si King Kong, ladies and gentlemen. Buhay pa rin itong si Brusco. Ngayon transition sila dun sa may bandang pagong. In Falcon Esports, lalaban din naman. Flicker din kami na Super Friends. At mamamatay ba si Royal Mick? Hindi, nabuhay din. Pero may maliit na buhay na natira. King Kong ang luminis doon with the electrifying beats. Kinanta na niya yung kanta ni Floji doon sa dami ng mga beats. Oo, binilang pa niya kung ilan yung gusto niyo mapatay pero hanggang 4 lang. Sabi niya, 1, 2, 3, 4, maniac. Hindi na umabot ng savage Nakuha na niya.
At dahil dyan, the next turtle ay mapupunta sa kamay ng Fnatic Onyx. Tinipid pa niya ng slide pero ayan na nga, tapos na ang trabaho. 10 kills ang lamang ng Fnatic Onyx Philippines. At parang nung game 1 lang, ay nagdodomina naman ng early game ang Fnatic Onyx. Oo, sabi kasi ng Fnatic Onyx, sige, nakapag-utility na tayo eh. Gamit naman tayo ng assassin. So parang iikutan ata nila lahat ng mga role dito. Baka mamaya mag-fighter to. Let's see. Hindi natin alam kung may babalikan tayong team during the last season of MPL. Ang gumagamit din ng fighter gold ay Fnatic Onyx. Sila yung naglalabas ng Ruby Gold ng madalas sa tatandaan natin. Sila din ang gumamit ng notorious na Alpha XP na naka-revitalize. Di ba? Oo. Ibang klase talaga yung mga experimentation ng Fnatic Onyx PH. Pero kasi yung mga ganun, malamang sa malamang nagamit na ng maraming beses yun sa scrims. Ilang beses na nila pinagpraktisan at ito na nga yung pagkakataon na ilabas. Talaga ang kulit at ang lakas sa Fnatic Onyx Philippines. Hindi man lang nabigyan ng pagkakataong pumindot ng katakbo tuntun si Royal Milk. Sinipa na nga sa bato eh. Pinartida na sa kanya na may sumalo ng bato. Pero naabot pa rin ng kadulutuluhan ng Earth Shatter. And as you said, hindi na nga nakapindot doon. Wala eh. Kahit isa man lang eh, no? Kahit enhanced basic attack lang para makapag-demonic force o makapag-infernal pursuit dito sa ating laban ngayon. At si Dax na ata ang isusunod nila. Okay. At buti na lang mahaba ang pasensya ni Dax at nakatakas siya doon. Oo, wait lang ha. Si PX7 din ay nandito. So, Feathered Earthstrike ay bibitawan ni Super Prince. Pinaramdam lang niya na medyo masakit na rin yung mga techs ng Feathered Earthstrike na yon. 25 seconds para sa unang Lord ng laban na ito. 9-minute mark pa lang pala tapos halos magwa-8,000 na ang kalamangan ng Fnatic Onyx Philippines. Ang bilis eh. Ito nga yung babalikan natin stats-wise. Mahilig sa mga long game ang Falcon Esports and para sa Fnatic Onyx, kung kaya nating tapusin ang early game, ay tatapusin na agad nila. Kaya naman ay nagiging maganda ang matchup na to pero mukhang nakakalawang ang Fnatic Onyx at plinikeran pa ni Brusco. Nasipa rin, ililigtas si PX7 pero isa lang ang kanyang naligtas kasi doon sa likuran wala na makakaligtas dito na gamit ng implosion at taras pa rin kagad dito yung King ko nakakuha na rin ng kill ang Fnatic Onyx. Ayan na! Pero ito na yung dive mula sa Super Family, pasok na pinapalisi doon si Kelra. Atras din siya, killing spree, nakagad ang gold standard. Lord is up at pwede na silang pumunta doon. Naiwan si Dax, si Super Friends, nakakaamoy ng dugo. Pwede siyang pumasok dito pero si King Kong ang kanyang inabangan. Nagamit na isang dash, nagamit na rin yung pana. Pero si Super Friends, nakatayo pa rin doon. Feather Airstrike, lands on to 2 pero makakatakas naman siya ng bagya lamang. Si Super Friends ay nananakot lang. Kayo naman. Diversion play yan kasi may Lord ang Fnatic Onyx Philippines. Grabe, first time ko lang makakita ng isang farsa na nambabaks out ng kung sino man ng kaharap niya, men. Napakatapang nito talaga ni Super Prince. Bravest bird. Bravest bird. Oh. The brave bird. Ang pinakamatapang na ibon. The pinakamatapang na ibon ng Pilipinas. Ayan. The Philippine Eagle. Super Prince. Tama naman. Agila, Falcon, oh. Maglalaban na. Pero di ba pagka wingspan lang naman ang usapan, mas malaki ang agila. Oo. Pero matapang din kasi ang Falcon. Remember Burmese Falcon yan. Oo. Ano to, medyo masyado matapang si King Kong doon, men. Oo, ngayon tapang niya. Pero ang bilis din kasi niya tumakas eh. Pwede na. Alam mo, may mga ganyang galaw naman minsan, pinapakilig ka lang. Siyempre kapag nanonood ka ba ng eksena sa movie, gusto mo straight to the point? Hindi, dapat may mga plot twist yan eh. Eto, tingnan natin kung ang plot twist sa mid lane. Wala pa namang nagagamit ng flicker pero ang Feather Airstrike ay lalanding na dito kay Benny. Half HP para dito sa Bruno at si Brusco. Ito na ba ang plot twist na inihintay ng Pilipinas o saktong kalma lang muna? Wala muna, no? Kumbaga, ito na yung mga filler episode. Ito yung mga filler episode. And Fnatic Onyx PH, nakakunsi si Brusco. Hindi, paroke ni Edgar ata to, men. Biglang tatapusin na lang yung kanta. Hindi. Okay. Hindi. Chill lang. Shoutout nga pala kay Chito Miranda. Shoutout. Hindi ko alam kung nanonood siya ng M6. Hindi, alam ko yung mga bands nag-ML talaga yan. Di ba si Santanya Marcova. Oo, di ba si Iwa Motors. Di ba shoutout pala sa lahat ng mga banda natin diyan na nanonood. At saka nag-ML, may mga tournaments din sila diyan. Sana meron ng interband na akala mo Battle of the Bands pero ML. Si Yael, di ba? Si Yael, shoutout kay Yael. At ayan na nga,
Hindi na sila mag-aantay ng Lord Fnatic. Onyx Philippines with an 11k gold lead. Si Dax ay pumasok. Ay hindi, si Kidix pala. Implosion nagamit, hahabang yung Federer siya nabitawan na nga rin lang. Ngayon maibig si Royal Mig nagamit yung Netherrealm. Atrasan mo na sa dito, yung Electrifying Beats ay nabitawan na nga rin ni King Kong habang si Keira tumatrabaho lang talaga. Ang sakit. Ang hapdi na rin ng mga bola dito ni Benny. Pero ang laki na, 12 minutes pa lang, 12k na yung gold din nila. 1k per minute. Oh my gosh. Kung ganyan lang ang swelduhan, ay masaya na lahat ng tao sa mga naka 13 pay dyan ngayon. Ayan na. Ayan. Shoutout sa inyo. Shoutout sa inyo. At Falcon Esports looking for a way to come back in this game. Alam mo, magiging real muna ako sa iyo. No? Magiging real din ako sa ating viewers. May chance pa eh. May chance pa. Meron pa. Sa totoo lang, this is still a Bruno. Statistically speaking, guys, ito real lang, ay lahat ng mga comeback games natin, 80% of those ay may Bruno pick sa kabila. Kaya hindi pa rin pwedeng basta-basta tapusin na lang, biglang mawawala. Ay kailangan talaga ay for Fnatic Onyx ay respetuhin nila yon. Tingnan mo, like, lamang na lamang si Keira kay Benny. Pero yung isang bola nangalahati yung buhay niya. Yun nga yung gusto ko rin sabihin dito na mabilisan na para sa Fnatic Onyx PH na makahabol. And Falcons Esports, meron din naman silang way. I mean, tumama lang ng maayos yung kits na meron sila. No, andyan yung Implosion mula kay Kid X. And si PX7 kasi minsan exhaust yung ultimate niya sa pagligtas lang kay Kid X dahil medyo overwhelming na rin yung Fnatic Onyx na damage. Pero hindi pa rin talaga imposible to. Hindi talaga imposible if you're Myanmar. At wala namang masama kung umaasa kang manaling Mayan. Peso 5 naman to eh, di ba? Ang maganda dito ay maganda yung laban. Yeah. And sa totoo lang for Fnatic Onyx Philippines, napakadami na nilang tamang play. Isang tamang play na lang kailangan nilang gawin. Precisely ay either ma-burn yung mga Purify dito ni Benny and PX7 bago pumasok. At yan na ata ang magiging mission ni Brusco. They're looking for Dax sa may bandang harap. At hindi pa ata babato ng skills. May proper timing daw yan para sa Fnatic Onyx. Okay, Conceal ay nagamit na rin dito ng KX. Nagahanap siya ng opportunity para makapag-flicker yung motion. Ngayon si Kirk ay napaatras. Ang hapdi na nga ni Benny. Tama ka doon na Omi. Kailangan nilang respetuhin to. Isipin mo, ang kapal ng minions nila doon. Pero nadepensahan pa rin ng Falcon. Respect para sa Falcon Esports. At ito talaga specifically ang laro ng Falcon Esports. Pinag-usapan natin ito kanina, Burrito. Kung pahabaan lang ng laro ay Falcon Esports talaga ito yung gusto nilang gawin. Gusto nilang patagalin tong larong ito para by the time na mag-lock item na lahat ay pwede na silang pumalag ulit. Tandaan natin, ito ang talagang strategiya ng mga mahilig pumuso. Even in RG. Kapag luging-lugi na kayo, katulad na lamang nito, 12k gold lead, yung pang piniping mo yung gold nakakalungkot na. Ay patagalin nyo lang, wave clear lang. 5 digits, pag nakita mo kasi 5 digits, pre, huwag na tayo lumabas Dito na, pababain natin yung minions parang ganun na. Ganun na lang, clear lang. At wala namang masama doon. Actually, that is the correct call. Medyo mahirap kapag aangat pa dito si Dax o aangat pa si Royal Mig dahil I think kapag nakapitas ng isa dito ang Fnatic Onyx, there is a big chance na tapusin na lamang ito ng Fnatic Onyx Philippines. Oo, kung titingnan mo nga yung mapa, wala pang basag na to dito ang Fnatic Onyx PH. So, 80 to 90% ng buong mapa na nakikita natin ngayon ay kalkulado at kontrolado na dito ng Fnatic Onyx PH. So, kailangan mag-ingat ng Falcon Esports. Kung may lalabas sa kanila, dapat yung mga hero na pwedeng makatakas kagad. For example, si Dax. Pero kasi, pag gaganto, hindi mo na nire-recommend na lumabas Pababain na lang natin yung mga minion, antayin natin yung way. Pero ang tanong dito, susugal ba sila pagdating sa pag-contest doon sa Lord? Pakiramdam ko, ang sagot dyan ay wag na lang muna. Malabo, Medyo mahirap kasi pumalag when you have 3 inhibitors down. Ito yung tipo na pag pumalag sila o sumubok silang mag-contest ay papatagalin lamang ng Fnatic Onyx Philippines yung tinatawag nating Lord Dance dahil habang tumatagal yun ay mas nalulugi ang Falcon Esports dahil naiipon ang mga mega minions na nagmamarcha lamang sa kanilang base. And for Falcon Esports, I feel like the smart decision here, sayaan nyo na lang muna kasi pag sinayaw pa nila ito, may chance na umabot ng 18-minute Lord na mas mahirap depensahan. Oo nga pala, no? Ilaban na lang nila under the base and feeling ko yun nga rin talaga magiging call dito ng Fnatic Onyx PH. Hindi na rin nila mapapatagal ng 18 minutes So parang ang sabi nila ng Fnatic Onyx, sige, okay, medyo matagal din naman kasi dapat 16 minutes and 44 seconds lalabas yun pero ginawa nila, in-extend pa nila. Doon nila pinatay nung nag-44 na. So
17 minutes and 14 seconds lalabas pa yung Lord. Sulit na sulit. Sulit na sulit, Yan ang next level play talaga para yung mga ganong maliliit na bagay, pag pinag-combine mo yung mga ganon, doon ka makakakuha ng isang championship caliber, World Championship caliber team. Katulad ng Fnatic Onyx Philippines. But this is the answer, actually question Burrito. Kapag papasok na dito yung Lord, ito na ba yung Lord na tatapos o yung Lord na pwede pang mag-extend yung laro? Dahil kung ma-extend pa yung laro, Falcon Esports, tataas lang yung chance nila na manalo dito. Naku, delikado Ayun si na. Kid X, masyadong malayo mga kasama niya sa Falcon Esports. Pop yung immortality. Mapagbayan sila ba siya? Ang tanong, sapat ba? Yung pag-buy time niya ngayon, wala si Kid X sa magiging action dito. Pasok si Brusco. And this time ay dire-diretso lamang ang Fnatic Onyx PH. Pedro siya nagamit ng Arila. Flicker as well. Nainapap na rin yung immortality. And this time, match point na. Hindi na pinalagpas ni Kelra nung nakita niya yung chance na mag-base lock. BMI in all business here para sa Fnatic Onyx Philippines. Hindi pa tapos ang trabaho. Isa pang panalo bago magpatuloy sa upper bracket. And that story cannot be said para dito sa Falcon Esports dahil kailangan nila manalo ng 3 straight kung gusto nilang magpatuloy dito sa upper bracket. Nakakagulat ito Yung usual na ginagawa ng Falcon Esports na ibinibigay yung mga comfort heroes, yun yung ginawa ni Coach Wynot dito Sige, bigyan natin yung mga comfort heroes nila. Bigyan natin kay Kid X yung Tigreal niya. Bigyan natin yung mga heroes yung Povius, di ba? So, again, parang sinasay ko dito ni Coach Wynot, ito ba playstyle nyo? Sige, gagawin namin sa inyo. And ito yung nakakatakot sa Fnatic Onyx Kapag alam nila na hawak yung comfort hero ng kalaban, tapos hirap na hirap, ibibigay lang nila ng ibibigay. At ibang saikuhan na talaga magaganap dito mula sa ating mga coaches. Again, 2 Filipino coaches na maglalaban dito sa ating drafting, and surely para dito sa ating mga players ay ready na agad sa Game 3. Pero bagong yan ay pumunta muna tayo sa ating panel kasama si Atianara at si Hans. Kita nyo to? Kita yung lakas, no? Ang lakas, no? Ay, naputol ako. Oo nga, naputol ako. Okay. Ang lakas, no? Isa na lang. Isa na lang eh. Isa na lang. Isa na lang, di ba? Isa na lang. Ilan na lang? Isa na lang. Isa na lang. Isa na lang. Isa na lang. At magpapatuloy na ang Fnatic Onyx Philippines sa next round ng ating knockouts. I think if I remember correctly, Hans, yung susunod na round, yun na yung official playoffs na. Kasi doon na mas umiinit yung laban. Correct. And yun na din yata yung parang magdidictate kung kaya na nilang makapasok sa finals. So, kung panalo sila dito, nandun pala ako, yung susunod na round, sure semis na. Yup. Upper bracket finals na yun. Yes. So, gaya ng binabanggit ko kanina, this is a possible scenario na parang, wait lang. Okay. Sorry. Harap din natin siya. Yan. Iabante na natin. Yan. Kasi wala eh. Ando na talaga eh. And in addition, just like what Auntie Anara has mentioned, kung sakali na manalo dito ang Fnatic Onyx Philippines, which by the way, they will already manifesting for it, di ba? Ito ang magandang chance for them to not only make it into the upper brackets, but they have already achieved it, yung ilan sa mga ganap. Let's take a look at the post-game para mas lalo nating maintindihan yung entirety ng naging laban na yun. It took a little longer than expected because Falcon Esports didn't really want to budge pagdating doon sa mga initiations na ginagawa ng Fnatic Onyx Philippines, but then it really resulted and boiled down to one point na talagang sigurado na yung pagkuha nila na okay, ilak na lang natin yung Torre. Di bali nang hindi sila mamatay as long as we have the range on that base. Yeah. Grabe yung performance coming from Fnatic Onyx Philippines. And bago pumasok doon sa game kanina, nakita natin na sobrang burst damage talaga ng items dito ng kanilang koponan for Super Friends, also for King Kong. Hindi kasi sila naging reliant lang doon sa damage output na meron si Kelra kasi fully aware both King Kong and Super Friends sa damage output na meron sila na sobrang ingat nilang maglaro pero sobrang aggressive at the same time. And I think if anything, ang pinagkaiba talaga ng entire lineup nito ng Fnatic Onyx Philippines doon sa lineup ng Falcon nung game number 1 ay yung fact na lahat sila kayang pabagsakin yung Netherrealm in mere seconds. As in,
pagka-snap ng finger, para na silang si Thanos, wala ng Netherrealm, and kaya nilang mag-zero in sa damage output. There's King Kong's electrifying beats, na by the way, naka-temporal rain, so mas mabilis mag-cooldown yung kanyang Rhythm of Joy. Meron din Primal Wrath coming from Kirk, Feathered Airstrike, as well as the Blazing Duet from Kelra. So, this just goes to show the parang, ang masasabi ko talaga dito ay yung foresight na meron si Coach Wynot na inalam niya na magiging last pick talaga yung Faramis for the side of Falcon. That Faramis really was a controversial pick para sa atin dalawa parehas, considering na ito nga yung lineup na pinakita sa atin ng Fnatic Onyx Philippines. Isipin mo, di ba? Parang kailangan mo ng 4 na Netherrealm na handa para lang mapigilan yung... Kasi yung isa okay lang eh. Yung isa siguro mapipigilan mo yung electrifying beats, di ba? Pero paano naman yung Feathered Airstrike? Correct. O panibago ulit, di ba? Kailangan mo siguro ng 3 temporal rain nun para kahit pa paano mapigilan mo. But that isn't gonna be the case, and just an overwhelming amount of AoE damage ang pinakita sa atin ngayon. And grabe ha, gusto ko lang sabihin, Super Friends, bakit ang tapang mo? Naka-flicker ka lang pala. Nakita natin siya kanina, may time sa orange buff, 3 miyembro yung zinozone out niya, naka-flicker lang si Super Friends, hindi siya naka-purify, despite the presence of a Tigreal. Just goes to show how much awareness this guy has in terms of the lineup that they have. Kaya kung titignan natin, from beginning to end, it was a game set up for Fnatic Onyx Philippines to win and succeed in lahat ng objectives. Well, yung 2 turtle, sige, napunta sa Falcon, sa kanila na yan, bonus na yan, sa kanila na. Pero yung iba, tignan mo, Fnatic Onyx Philippines na talaga, sila yung nag-lead, sila yung nag-set ng tempo, sila yung parang nag-dish out ng damage na may time sinabi ni Uomi tsaka ni Burrito na bakit nalulugi yung Bruno sa Claude? Eh dapat it's the other way around. I think it's the main aspect yung pagkuha ng energy shields. I know it's not much, pero pag nakuha mo na kasi yung energy shields from the first 5 minutes, parang it's not that super set ka na, pero meron kang advantage that you can set for yourself during that specific moment in time. In addition, mas madali na rin para sa ibang mga members ng Fnatic Onyx Philippines na umikot kasi they no longer needed to take care of Kelra anymore. Kasi yun yung idea, di ba? Like, for Kelra to be able to scale up, kailangan ang bangko ng damage output ay na kay King Kong, na kay Super Friends. And they were able to do that so well. Kaya kung mapapansin mo, sobrang tapang ni Super Friends, right? But considering na yung tapang niya, 63,000 damage dealt, pero 10,000 lang yung damage taken, it's either nagpapakita siya ng sagad or hindi siya nakikita at all. And that's scary. If meron kang dapat na idolin na position 4 players, aside from, of course, yung mga kilala na talaga, it's gonna be Super Friends. That kind of balance. Yung balanse ng kanyang aggression, yung balanse ng kanyang pagiging play safe. Kaya nga, sino ba yung magiging MVP dun sa laban na yun? Eh, this is Super Friends. Yan. Grabe. Alam mo, parang kung sa meta ngayon, deserve ni Super Friends yung title na Mage God. Mage God yung tawag sa kanya. Monster Mage. Sobrang deserve kasi hindi lang mga monster kill yung nakukuha niya every single time. Yung ganito nga lang eh. Ang build pa lang niya, Holy Crystal, Wishing Lantern, tapos Glowing Wand. Pero yung damage niya, nakikita mo, may mga paro-paro na. Pang full build. And ganun yung beauty ng Pharsa. So, sa lahat ng mga magtatanong, bago pa siya mapunta sa meta nung, sasagutin ko na. Yung Pharsa, pwede mong gamitin as long as walang aabot sa'yo na sobrang bilis. Because the damage output coming from the Feathered Airstrike, yung cooldown also ng Feathered Airstrike, in case hindi kayo aware, napababa siya to 23 seconds from around 30 seconds nung mga naunang patch. And I think yun din yung biggest reason kung bakit nawala si Pharsa sa meta, no? Na ang pinatagal yung cooldown ng Wings by Wings, pinatagal yung cooldown ng Feathered Airstrike, so naging mas mahirap for a Pharsa to rotate. But now that it's been adjusted ulit, nagiging threatening na ulit yung isang Pharsa. Specifically right now, na sobrang mako-consider natin team fight malala, puksaan malala, yung nagiging trend ng ating meta. So right now, kung gusto mong gumamit ng Pharsa, gumamit ka ng Pharsa, but at the end of the day, kailangan aware ka na kaya kang protektahan ng mga teammate mo sa mga laban. Yeah, tsaka pwede mo rin sigurong idagdag yung contribution ni Brusco tsaka ni Kirk. Kirk had a lot of deaths, like probably more than usual, kasi yung 3 deaths sa kanya napunta out of 4.
right? 75% of the total kills na nakita natin mula sa Falcon Esports ay napunta kay Kirk, which is the best scenario. Kasi not only were they able to stop Kelra, which is something that they should have done in the early stages ng laro, but they should have at least made a stop for Super Friends. Pero si Super Friends kasi, he does it so well to the point na ang hinahanap niya or ang nahahanap niya ay yung mga hindi damage dealer. Yung mga roamer paminsan or yung, alam mo yun, yung medyo balance lang yung stats. Like, hindi naman super OP ng damage output. But that was just a really amazing performance galing dito kay Super Friends. And what an experience it has been at nararanasan nyo rin ang saya ng gaming sa totoong buhay dahil ito ang naghihintay sa atin sa loob ng gaming and esports district ng Qiddiya. The world's first experience where gaming meets reality and communities come together. Muli, maraming salamat po sa Qiddiya for making